Isa ka din ba sa milyon-milyong Pilipinong gustong magkaroon ng malaking sahod sa YouTube, pero hindi mo pa alam kung paano ito gagawin? Tapusin mo tong video na ito kasi ituturo ko sa iyo ang step by step simula sa paggawa mo ng account hanggang kung paano mo na makukuha ang first sahod mo sa YouTube. So stay tuned! Napapansin mo ba na padami ng padami ang mga Pilipino nagkakaroon ng legit na income sa YouTube, as in may monthly salary sila or sahod or revenue? And napansin mo ba even mga artista nagvo-vlogging na din at talaga namang nagkakaroon sila ng income gamit ang YouTube? So paano ba nila ito ginagawa? So in this video, ituturo ko sa iyo ang step by step. Unang-una kasi is kailangan mo lang naman magkaroon ng account sa YouTube at dapat po tandaan mo na maingatan mo yung YouTube account mo, or kasi ang gagamitin mo dito is yung email mo. Dapat po is verified email kasi iingatan mo po yan kasi habang hindi ka pa po partner ni YouTube at wala ka pang ads or wala ka pang kinikita, kasi may kailangan ka pong isaalang-alang ng mga requirements ni YouTube. So first of all po, dapat gumawa ka muna ng email account na may cellphone, kasi yun po ang kailangan mo para mag-create ka ng account. And then kapag nakapag-create ka na ng account, is pwede ka na pong mag-upload ng mga videos. And ang kailangan mo pong isaalang-alang sa pag-upload ng videos is iisipin mo po yung mga taong ano ba ang gusto nilang mapanood. Sino ba yung target mo? So, ang pwede ko pong maisuggest sa'yo sa mga panahon na ito is piliin mo po yung entertainment. Kasi po ang lahat ng tao po is kahit anong edad, gusto po nilang manood ng tungkol sa mga artista, tungkol sa mga latest trending, tungkol po sa mga bali-balita ngayon sa Pilipinas. Yun po muna ang gawan mo ng mga content mo. Kasi general po yun, as in bata, matanda, babae, lalaki. Kapag nakita po nila ang mga tungkol sa mga artista, tungkol sa mga update sa mga ganito, sino yung mga nagte-trending ngayon, sumabay ka po sa flow kasi wala ka pong subscriber. So, kailangan mo munang makahatak ng mga subscriber na mag-subscribe sa YouTube channel mo kasi sila po yung magiging mga watchers mo. Yun po ang muna ang i-focus mo. As baguhan ka po kasi So, kailangan mo munang mag-generalize. Sumabay ka po muna sa trending para po, pag nakita nila yung post mo, panoorin nilang video mo, and eventually po, mag-subscribe na po yan sa YouTube channel mo. Kapag may videos ka na ba, magkakaroon ka na ng monthly sahod? Hindi pa po. Kasi kailangan mo po munang pumasa sa mga qualifications ni YouTube. Ano naman po ito? So, in the very first step po na kailangan mo nang matutunan is kailangan mo po muna magkaroon ng 1,000 subscribers or more. Yun po ang isa sa pinaka basic na kailangan. So, kailangan mo din po magkaroon ng 4,000 watch hours. In the span po of 1 year po yan, or 12 months, or 365 days. Basta po sa buong taon, kailangan mo pong makaipon ng 4,000 watch hours. Paano mo naman po gagawin ito? Consistent ka pong mag-post ng mga video, quality video, nakakatulong na video, at mahahabang video. Kasi nag-iipon ka po ng oras. Ang kagandahan naman dito, kahit ilang minuto silang magstay sa YouTube channel mo at panoorin nila yung video mo, counted po yan kahit po 1 minute, 10 minutes. So, as early as now, I will suggest po na gumawa ka ng mga mahahabang videos. Okay po. Kasi mas mahaba yung time span na nanonood sila, mas mabilis ka po nakakaipon ng mga minuto, ng mga oras para mabilis mo ma-hit yung 4,000 hours. And as early as now, gusto ko po na ma-internalize mo, na ma-realize mo na kailangan mo na po magkaroon ng 1,000 subscribers as early as possible. Kasi this will allow you po na mag-live stream. Kasi kapag wala ka pa pong 1,000 subscribers, hindi ka pa po papayagan ni YouTube na mag-live stream. Ano naman yung YouTube live streaming? Ito naman po is napakabilis kang matutulungan para ma-accumulate mo yung 4,000 watch hours na kailangan mo po para ma-partner ka na ni YouTube at magkaroon ka na ng ads. Once meron ka na pong ads, lalagyan ka na ni Google AdSense ng mga ads. And every cut-off po
bibilangin yan. Ngayon, kapag meron ka na pong 10,000, $10 na threshold, papadalhan ka ng PIN ni Google AdSense. Yun po is to verify lang na nakatira ka sa ganitong address na binigay mo. Okay po. Kailangan po yun yung 10,000. Ay, ano ba? Sorry, $10 threshold. Yung sahod naman, yung first salary mo naman is kinakailangan mong magkaroon ng $10. Or sa Philippine peso po is 5,000. Every cut-off po yun. So, medyo babalikan ko muna po yung sa requirements natin. Kailangan po kasi na maipasa mo muna po yun, and once napasa mo naman po yun is susundan mo na yung mga flow natin. So kapag na-hit mo na yung 1,000 subscribers, mag-i-email sa'yo si YouTube. Sasabihan ka niya na may 1,000 subscribers ka na, so pwede ka na mag-live stream. Yan po ang pinakamagandang strategy na pwede mong gawin. Kahit araw-arawin mo po yan, kasi mas mabilis po yan maka-acquire ng hours, ng watch hours sa'yo. At kapag na-hit mo na din po yung 4,000 watch hours, mag-i-email din ulit sa'yo si YouTube. Sasabihan ka niya ng kung ano yung mga dapat natin gawin na next. Ngayon po, makaka-receive ka na ng mga email, mga updates. And may separate video po ako para dyan. So, eligible ka na po. Pwede ka na pong, for review ka na po. I-review ka ngayon ni YouTube saka ni Google AdSense kung karapat-dapat ka ba nilang maging partner. Kung wala ka namang mga violations, mga after 2 days po, i-email ka nila ng congratulations. Basta iwasan mo yung mga violation na ayaw nila. May separate videos din po tayo dyan para sa mga violations. Ang dapat mo pong iwasan sa mga panahon na ito na nag-start ka pa lang po ng YouTube channel mo is iwasan mo yung mga sub to sub, mga hug to hug. Ang pinaka-ini-aim natin na dapat mo pong gawin is kailangan mo po kasi mag-start ng tama. You have to start it right sa pagkakaroon ng career na maganda sa YouTube. Imbis po makipag-sub to sub ka, magpuyat ka sa mga ganong bagay, mas pagtuunan mo po ang pag-i-invest ng tamang oras sa pag-create ng mga content. Kasi sa YouTube po, your old videos are your good investment that will give you a good revenue, a big amount of money po pagdating ng panahon kapag nag-trending po yan. So, spend your time wisely po. Mag-promote ka ng new contents mo. Keep on uploading talaga mga videos. Kasi yung pagiging consistent uploader mo naman po is marirecognize ni YouTube at pwede kang i-reward ni YouTube sa pagbibigay niya ng mga free advertisement. Kasi yung mga video na in-upload mo po, ipopromote yan ni YouTube sa next video, sa homepage, ipopromote niya yan sa mga nanunood na naghahanap ng kaparehong title or ng kaparehong content na ino-offer mo. Yan po ang pinakamas tuunan mo kaysa po mag-sub to sub ka. Kasi you have to get organic subscriber. Yung totoong subscriber po na nag-stay po dyan sa YouTube channel mo dahil satisfied sila sa mga napapanood na content sa'yo. Kasi po, yung mga nag-sub to sub po, sub to sub na yan, hindi naman sila mga loyal at kadalasan po, si YouTube po, as early as now, gusto ko ma-realize mo na meron siyang nakakatuwang algorithm, nagkakaroon siya, meron siyang mga technique na para ma-detect niya kung sino yung mga nag-subscribe lang na nawawala po sila kinabukasan. Kaya pag nakipag-sub to sub ka po, halimbawa may nag-subscribe sa'yo ng 50 ngayon, kinabukasan po, mamamalayan mo, mababawasan ang subscribers mo. Kasi alam yan ni YouTube yung ganyang karakas. And again, sayang lang yung oras mo na nakipagbabaran ka sa mga nakipag-sub to sub. Tapos, tatanggalin lang siya kinabukasan ni YouTube. So, ang pinakamaganda mo pong gawin is mag-create ka ng mga content kung saan ang mga YouTube community is may matututunan. Kasi, tinatranscribe yan ni YouTube, nauunawaan ni YouTube na itong content na to is kapaki-pakinabang, ipopromote ko ito. And ito po is mapapakinabangan mo ng long term. Kasi po, pag nagkaroon ka ng trending video after 1 year, it will benefit you for the coming years pa. Kasi once ito po, mauunawaan mo to. Kapag nag-trending po ang video mo, magkakaroon niya ng income monthly. Kasi
pinopromote pa din po yan ni YouTube kapag mas madami pang nanonood dyan. So, bibigyan ka niya ng magandang sahod pagdating ng panahon. So, i-invest mo po sa magandang content yung mga ideas na gusto mo. Okay po. Best strategy na maituturo ko sa iyo sa video na ito is mas i-priority mo pong gumawa ng mga YouTube videos mo ng mas mahaba. Kasi po, kapag monetize ka na or partner ka na ni YouTube, di ba po lalagyan ka niya ng mga ads. Yung mga longer video po, like yung 10 minutes pataas po, priority yan ni YouTube na lagyan ng mas madaming ads. Ang gusto ng mga advertiser kasi is, kasi chinecheck din yan ng mga advertiser kung anong klase ang YouTube na pinopromote mo or yung meron ang YouTube channel mo. Sila po ang pipili kung anong video ang magandang lagyan ng mga ganitong klaseng advertisement. So, kapag nagpo-promote ka ng mga mas mahahabang videos like 10 minutes, mas madami ka pong ads na malalagay. So, kapag madami kang ads, madami kang pwedeng kitain kapag tumagal yung YouTube channel mo. So, best strategy yan. As early as now, kailangan mo na po yung ilista sa mga to-do list mo. Okay po. Another best strategy, humingi ka ng tulong sa mga relatives mo, sa mga pinsan mo, sa mga pamilya mo na panoorin yung video mo, i-promote yung video mo, and from time to time, i-share din yung YouTube channel mo or YouTube video mo sa mga Facebook nila. And even ikaw po, as marketing strategy, i-promote mo po yung YouTube channel mo sa Twitter, sa Instagram, or mas madami po kasi ang Facebook, so pwede mo siyang i-promote sa wall mo, pwede mo yan i-promote sa mga YouTubers community para nagkakaunawaan kayo pag na-post mo yung video mo na how to earn on YouTube. Pwede may mga YouTuber na interesadong manood dyan sa mga video mo na yan and they can stay longer. Diba po? Kasi gusto nilang matuto from your content kasi YouTuber sila eh. And at the same time, ipapakita ni YouTube sa kanila yung ibang videos mo na relevant, na pwede makatulong sa kanila kasi alam ni YouTube yan na interesado to papakitaan ko pa to ng ibang video ni Cindy para panoorin niya. So, pinopromote ka talaga dyan ni YouTube. So, ganito yung flow ni YouTube. Basta maganda yung video mo, mahaba, at talagang kapakipakinabang, tutulungan ka ni YouTube na mag-boom at magkaroon ng magandang income. So, be consistent lang, push ka lang. So, di ba po, naka 1,000 subscribers ka na, nahit mo na yung 4,000 watch hours. Habang nire-review ka ni YouTube at habang inaantay mo na ipadala nila yung pin, ni Google Pin po, patuloy ka lalong mag-upload. Dapat po ipakita mo sa algorithm, sa analytics ni YouTube na in good standing yung YouTube channel mo. Habang ongoing yung review, mas patuloy ka pong gumawa at gumawa ng mga content. Kasi po, time will come, kapag meron ka ng ads, mas maraming variety ng video ang pwedeng mapanood sa YouTube channel mo. Pwedeng maging one-stop yan, one-stop shop. Halimbawa ako, pag nagpunta ko sa YouTube channel mo, nagustuhan ko yung how to grow your YouTube channel in 2021, how to gain 1,000 subscriber, yung isang video mo, how to gain 4,000 watch hours, papanoorin ko yan and magstay ako sa YouTube channel mo kasi meron kang mga substantial videos na pwede akong matuto. Kung kapakipakinabang at nakakatulong or informative ang mga video mo, mas patok na patok po yan panoorin ng tao. And kapag may nanonood sa YouTube channel mo po, mas madaming ads ang lumalabas, mas malaki ang pwede mong maging income sa first sahod mo sa YouTube. May cut-off po yan, 15. Every 15 of the month po, dapat makahit ka po ng $10 pataas. That's 5,000 pesos sa Philippine peso. Yun po ang pinaka-cut-off. Kapag po hindi ka umabot ng $10 kapag nag-15th of the month na, wala kang sasahurin sa petsa 22. Wala ka pong sasahurin. Maiipon po yan for the next month. So, yan po yung sinasabi natin yung monthly salary. So, ang pinaka-goal mo naman po kapag YouTube partner ka na, kapag monetize ka na po, is to always make it a point na meron kang $10 every 15th of the month. Or before pa po mag-15th of the month, dapat makita mo na sa YouTube channel mo na meron ka ng $10 or 5,000 para sumahod ka. Every 22 nagpapadala ng pera ang YouTube.
And you have to consider po opening na po bank account kasi wala na pong Western Union ngayon. Puro True Bank na po ang pagpapadala nila. And it's real time na. Kasi online transfer lang po yan. So as early as now po, mag-open ka na po ng bank account. Okay po? Para makasahod ka sa YouTube kapag meron ka ng revenue. Hinihingi ko yung tagumpay mo bilang YouTuber. God bless po. Please subscribe to my channel kung nakatulong po ang aking mga content sa'yo, and para po sa mga video na upcoming, i-notify ka. God bless.